Mabilog, Karen Espinosa, Garma, hanggang kay Madriaga, nag-iyakan ho sila lahat. Lights, camera, action! Lights, camera, action! Yan. Sana Grabe naman ang yun. naganasan namin Sulit! Pambihira, oo. Di ba? Yan ang nga ho ba sinasabi natin. Ano ba iniiyak nyo? Lumang tugtugin na ginamit na kasi. Pero kung hindi umiyak tong si Malibog, Mabilog, ito si Kerwin Esperosa na self-proclaimed na drug lord, etong si Garma pagkatapos ho niyang na-corner sa kubeta, sa susunod na hearing, binanata niya na si BP Sara at si na-corner sa kubeta yan Di ba kinorner siya sa kubeta ng mga congressman? Tapos ito naman, mabigat kidnapping kasi ito Itong dalawa na to, basta yung kaso talagang matindi, ito pinagtatanggol nitong abogado. Kung gusto nyo talaga ng artista, nandyan ho si John Vic Remulla, palakpakan. Banong mag-isip, anak na to, gumawa ka ng ordinansa, gumawa ka ng polisiya, tapos yung hindi sinunod, ikaw ang nagpunta para manghingi ng paumanhin. Palakpakan. President John Vic Remulla. Pero ngayon, bakit siya nakakulong? Aray ko. Nagkaroon ng panibagong kidnapping case. It happened, I think, 2022. Nang unang suspect dito. Palakpakan natin ito si Combatcher. Na-absuelto daw siya noong 1997 dahil imbis na ikulong, dapat pasalamatan pa siya. Okay? Kidnapping ang kaso. Tinanong siya ni Combatchero, bakit siya nakakulong ngayon? Kidnapping ulit. Palakpakan. Ito si Rosendo Madriaga lang. Idol ko. And ang nakakatawa dito, during the initial stage ng hearing, ng kidnapping versus Rosendo Madriaga lang, umaattend pa raw siya ng hearing sa loob ng korte, nanonood pa siya. Tapos, habang nag-hearing, yung complainants daw nag-submit ng supplemental affidavit at ang sinabi, nakita niya daw si Ramil Madriaga. Yun. Kaya nagkaroon ng preliminary investigation, umabot ng 1 taon. And that time, ang nagpo-prosecute sa kanya si Attorney Roque na Presidential Legal Counsel, spokesperson. Labanan kasi, imagine, ang nagsasalita, spokesperson ng presidente. After some time, nag-file ang DOJ ng amended information, in-include na si Ramil and yung mga kasamahan niya sa EC. Kaya yung mga kasama niya, security person niya doon sa campaign sa EC, sila Richard Babangay, sila Arman, pare-pareho silang nakulong yung magkakasama doon sa EC. Nadamay. Pero parehong kidnapping, attorney. Hindi kaya kidnapper talaga yung si Madriaga. Tapos yung isa, nasa bahay ko sa Laguna. So when he saw yung painting na yon na 99% similar, sagot niya, yan ako nagregalo niyan kay BP Sara. Yun na nga. Ikaw na mismo nagsabi. Yun talaga ini-aim niya. Nakita niya yung larawan na yon, napicturean siguro niya, nagpa-commission siya, gawin mo to, gayahin mo to, pero hindi gayang-gaya, gayahin mo to. Ngayon, lahat ng makakakita nun, dahil hawak mo yon, sasabihin itong si Ramil Madriaga, siya nagbigay kay VP Sara. Bistado ang modus ng sinungaling na si Ramil Madriaga. Palakpakan doon tayo mga kababayan. Kung sino man ang gumawa nitong compilation ng video na to, na kung saan makikita ho natin yung mga pinagsalita nila dyan sa House of Representatives na naninira sa mga Duterte, sila ho lahat nag-iyakan. Mula kay Mabilog, Kerwin Espinosa, Garma, hanggang dito kay Madriaga. Ano ba problema? Dito sa video na to, papanoorin ho natin yan. Sa mga hindi pa ho nakakaalam yang walang yung abogado na yan, abogado din ho yan ni Kerwin Espinosa. Basta ho yung mga mga personalidad na mabigat-bigat. Yan nga ho self-proclaimed ho yan mga kababayan. Self-proclaimed drug lord. Ayan ho kanyang abogado. At ito naman nung sa baba na to, itong si Madriaga, ang kaso naman ho niyan kidnapping with team murder. Abogado niya din ho yung mama na yan. Kaya pagka nakita niyo yan sa karsada, yan ho ang abogado ng mga mabibigat ang kaso sa bilibid. Diba? At yung mga self-proclaimed drug lord, yung 2 beses na nahuli sa magkaparehas na kaso,
Dito sa isa na to, Madriaga, wala ka ng lusot, walang hiya ka. Nung una, na-acquit to eh. Kaparehong kaso, kidnapping. Ngayon, nakakulong na naman ho siya sa kaparehong kaso kung ano yung kinaharap niyang kaso nung mga naunang panahon. Dito sa video na to, marami ho tayong sasalansin. Mula dito sa pagpapaliwanag nitong abogado ni Madriaga. Anak ng toka, Brad, proud ka ba niyan? Proud ka ba niyan? Paano mo nasisikmura na ipagtanggol yung hindi nakatanggol-tanggol? Sa bagay, sinumpaan nyo nga pala yan, no? Kahit na ika nga, nahuli na sa magkaparehas na kaso, nakalaya na nga pero inulit pa rin, ipagtatanggol mo pa rin. Baka hindi biro pinag-uusapan ho dito mga kababayan, kaya tinanggap itong mukha pa lang kahawig-hawig ni Trillanes di ba? Kahawig-hawig ni Trillanes, di ho tayo pwede magkamali. Panoorin ho natin ang mga kliyente nitong si attorney na nag-iyakan diyan sa House of Representatives. Mula kay Mabilog, Malibog tuloy. Mabilog, Karen Espinosa, Garma, hanggang kay Madriaga, nag-iyakan ho sila lahat. Lights, camera, action! Action! Lights, camera, action! Yan! Grabe naman yun. Sulit! Pambira, oo. Diba? Yan na nga ho ba sinasabi natin? Ano ba iniiyak nyo? Lumang tugtugin na ginamit na kasi. Pero kung hindi umiyak tong si Mabilog, eto si Kerwin Esperosa na self-proclaimed na drug lord, etong si Garma pagkatapos ho niyang na-corner sa kubeta, sa susunod na hearing, binanata niya na si BP Sara at si na-corner sa kubeta yan Di ba kinorner siya sa kubeta ng mga congressman? Tapos ito naman, mabigat kidnapping kasi ito Itong dalawa na to, basta yung kaso talagang matindi, ito pinagtatanggol nito abogado. Yak! Yak! Yan. Ganap na ganap tong si Mabilog. Ganap na ganap siya. Ito si Karen Espinosa, namula pa kasi nag-aano ata ito nagre-reject. Kaya kayo Kaya kayo tapos meron pang patapik-tapik ito si Madriaga dito. Tinatapik-tapik pa. Ano yan, namatayan? Kahit anong iyak mo dyan, kulong ka pa rin, Brad. Trauma. Wala. Lights. Ayun na nga ako mga kababayan. Siyempre, ilangan naman, di ba? Kung gusto nyo talaga ng artista, nandyan ho si John Vic Remulla, palakpakan. Banong mag-isip, anak na to, gumawa ka ng ordinansa, gumawa ka ng polisiya, tapos yung hindi sinunod, ikaw ang nagpunta para manghingi ng paumanhin. Palakpakan. President John Vic Remulla. Pakinggan natin, ano ba ang istorya dito sa viral video na kung saan itong si John Vic Remulla pinuntahan daw yung construction worker na tinikitan ata dahil walang damit, naghahalo ng simento, nagbubuhat ng simento. Nung mga tauhan ni John Vic, John Vic, pagka hindi ka tumawa dito na parang nakachonke, ayoko na. Gusto ko yung tawa mo nung ini-interview ka ni Llamas, Siyempre naglalamas ng tinapay, si Llamas, yan. Pagka hindi ka tumawa, kagaya nung ginawa kong huling reaction video sa'yo, anak ng tokwa, nangyakang hinayupak ka. Gusto ko ganun tawa mo, parang nakachongke, Tumawa ka ng ganun, Parang naka-marriage yun. Tawa na parang wala ka naman tinatawanan, tawa ka ng tawa. Parang si Raulo, yung ganun. Yun ang gusto ko, John Vic. Tawa ka na parang si Raulo. Okay? Napatawanin natin si John Vic. Saan nag-ano sa dito? Sa labas? Tindahan. Dito ba? Tawa ka, Brad. Gusto ko yung tawa mo na parang nasisiraan ng ulo. Yung tawa na kung paano ka tumawa nung ini-interview ka ni Llamas doon sa Storycon. Yung walang nakakatawa-tawa ka ng tawa, yung parang sira ulo ka. Ganun ang gusto ko, Brad. Yan kandidato nyo sa 2020, mga katalyanista Tensay Mada, mga construction worker,
Hinuli ng kanyang pulisiya. Palakpakan natin. Wala pang lagay sa akin yan. Sa mga hindi nakakalam, hindi ako nangingi ng lagay. Yan ho ang sinabi niya nung nagkaroon ng ayuda distribution doon sa kanyang baluarte sa Cavite. Sa mga hindi lang ho nakakalam, anong sabi niya nung umakyat sa entablado? Wala pang lagay sa akin yan. Sabi ko naman sa iyo, John Vic Kasalanan ko kasi yan kasi hindi ko na klaro sa kanila kung ano talaga. Oo, kung di mo naklaro, banu ka. Kung di mo naklaro, parang siraulo. Ang mga patakaran. Siyempre, alam ko naman nagtatrabaho dito. Mainit. Magkatagal. Tawa ka muna, Brad. Kung di ka rin lang naman tatawa, ayoko na. Wala na, alis na ako. Tawa ka muna. Di ka tatawa. Ha? Kaya siyempre, ganado mga bata natin. Ganado masyado. Kaya sabi ko, isip mo na. Isip mo na. Nagtatrabaho. Isip mo nila. Oo. Ayan ang ano yan eh. Nagpapaka Duterte, yung OG na Duterte, kinidnap dinala sa Dahig, Netherlands. Group effort, kasama yung magkapatid na Remulla. Brad kala mo kakalimutan namin yan. Gusto niyang maging susunod na Duterte, pero yung ginawa ng original na Duterte, ginamit na dahilan para kidnapin at ipadala sa Dahig, Netherlands. Duterte daw, palakpakan. Sabi ng mga aso mong vlogger anak na to, akala mo makakatagos yan? Ha, akala mo? Sabi ng mga aso niyang vlogger, siya daw yung ala Duterte 2.0. Hindi gagawin ni Tatay Digong yan. Yung pupunta sa bahay na may bahay, manghihingi ng tawa dahil doon sa pulisiyang ginawa niya. Hindi. At pag gumawa ng pulisiya si Tatay Digong, maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi yung tumatawa ng walang nakakatawa, yung parang siraulo na tawa ng tawa. Gusto yung makita yung tawa niya ng tawa nung sa interview niya sa Torregon, para siyang nakachongke. Hindi ko sinasabi nakachongke para siyang parang kasi ganun yun lap trip siya, lap trip ba, ganun. At nakipag-jamming ka ba doon sa anak ni Boying? Kantahan, o kung ano-ano iniisip mo Lang yung John Vic na to, oo. Yan ng mga pulis na gusto talagang perform, push yung patakaran namin. Push ka pa. Kasi dito, lalo na sa lugar nyo, dito maraming nagkakasakitan dito di ba? Kaya dito, pinipilit namin parang inuman, mga bata, pinapawi namin ng aga. Para naman sa lahat yan Hindi naman para sa lahat yan. Gawin mo muna sa Cavite. Anong inayapang nyo sa Cavite? Nung in-interview ka sa Storycon, walang warrant sa Cavite. Tanungin mo si Llamas, alam niya yan. Palakpakan. Wag John Vic wag. Sabihin ko sa'yo, wag. Please. Kami against talaga doon. Yung nag-react lang po talaga ako. Kasi nga po, bakit kumbaga, dapat po DILG nagpunta dyan. Yung sinasabing masama yan. Yaan ang resulta ng palpak na leader. Yaan ang resulta ng mahinang klaseng leader. Weak leader. Kung weak yung nasa taas, lahat ng nasa baba, puro sabaw-sabaw sigurado. warning po muna talaga, di ba? Tama si nanay. Tigil po kasi agad. Kasi doon po sa barangay Bagong Silap, sinisita po nila yan. Sasabihin po nila, merong operation yung barangay. So pwede kang mag-bihis muna. Huwag kang lumabas ng hindi ka, di ba po? Dala ng dala ng ganado lang. Hindi ganado lang. Dala ng pagtawa mo yon sa Storycon. Wala man lamang warning. Pagkakita dito kay mamang construction worker, ticket kagad. Yung ticket pa naman na yan, pagka hindi nyo na-actionan, kung di ako nagkakamali, mapupunta sa record mo yan sa NBI. Ganong katindi yan. Wala ka lang damit. Nagsigarilyo ka sa mga non-smoking area. Alam ko ganun yun Matitiketan ka dyan. Pag natiketan ka dyan, anak ng toko pagka hindi mo na-areglo yan, alam ko magre-reflect yan sa pagka kumuha ka ng NBI credit. Hindi ko alam Hindi ko sigurado, parang gano'n nata narinig ko. Diba? Pero hindi naman personal yun. Hindi ka naman kilala ng mga yan. Diba? Pero ayan, para sa lahat talaga yan. Baka ba kayo napansin, tumahimik ng barangay niyo? Diba? Wala, ikaw lang tumahimik mula nung nabas ka sa social media. Bano ka kasi. Pumunti na gulo rito, diba? Mga bata umuwi naman. Wala nang nagiinom sa kalye, diba? Tawa ka muna.
Yung tawa mo sa Storycon. Yung parang nababaliw na tawa, yun ang gusto namin. Yung tawa na walang nakakatawa, yung parang baliw ka na sa kakatawa mo. Nung kakwentuhan mo si Llamas dun sa Storycon. Okay ka lang ba nun, Brad? Bilis ng karma, no? Oh, sabi ko sa'yo. Dati kasi pwede mag-inuman sa ganito lang. So, Di naman totoo yan. inuman na eh. Depende na po sa gulo lahat eh. Pero sir, may tanong ako. No. Di ba i-revise niyo naman po yung ano? So, ang tanong ko lang, hanggang saan po talaga po pwede mag-topless yung lalaki? Lalaki. Eh, alam mo na babae. Yan ang gusto ko, ginaganaan na si Dan. Yan ang gusto ko. Pagka ganyan ang tawa ni John Vic, aba. Ibang usapan na. Gato patakaran siya. Basta nagtatrabaho, pwede. Pwede. Pwede, pero yung mga tambay na Oh. nakalabas lang dyan, naglalakad na walang t-shirt, bawal yun. Oh. Bawal talaga. Kasi yun naman. Oh, bahala ka dyan. Kabubuhan niyang ordinansya mo na yan. Anong to ka? Yung mga adik, kahit sa damukal, yung mga walang damit sa kalsada. Bawa, walang damit si PH Update. Basta hindi adik. Anak ng toko, okay lang yan. Magtanggal kayo ng damit sa kalsada. Basta walang adik. Kasi walang damit yan, pero hindi gagawa ng kaguluhan yan. Yung mga nakadamit naman, formal na datingan, maya-maya, ginagawan ka ng gripo sa tagiliran. Adik eh. Oh, di ba John Vic? Alam mo yan, John Vic? DILG secretary pa naman, di ba? Ngayon, papipiliin ko kayo mga kababayan, nakatanggal ng damit pero walang adik. Kahit na dumaan ka, hindi ka pagtitripan dahil mainit lang eh. Nasa tropical country tayo eh. Di ba? Magagawa mo pero hindi ka pagtitripan. Oh, nakadamit lahat pero mulat silang lahat. Ganito. Wala natin si John Vic. Lambing lang natin kay John Vic yun. No? Dito na ho tayo. Sa abogado ni Madriaga. Pambira sir, it's your turn. Your turn. Attorney. Attorney. Ano ba attorney naman? Attorney. Di ba mahilig mambato? Pagka nagagat ng babato ng papel, ganun. Pero attorney, meron tanong si Katoy sa kanya. Meron hong tinanong kaugnay doon sa larawan. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Teka muna, yung pala And then yung- yung painting na niregalo daw, bakit may nagdi-deny ngayon yung isang Davao based artist na nagsabing hindi sa kanya yan, akin yan. Siya daw gumawa nitong painting. Ang pangalan nitong babae na Davao based visual artist ay Tanya Lee. Tanya Lee. Ali. Tanya Gaisano Lee. Kala ko Lee pala yung initial doon sa ano. Lee pala yung mga nakalagay doon sa ano, na pangalan doon sa painting. Kala ko Lee pala Lee. Sorry. Daw ang may-ari ng painting na yun at siya gumawa nun. Na ano pa yan, kung mapupunan mo kapon sa Zoom meeting, di ba piniplay yung nilabas sa screen, yung mga Zoom meeting ng Isip Sara, tapos merong painting sa likod si BP Sara. Yung babae na walang mukha, tapos parang may may bilog sa likod, parang buwan. Yan. Yan, narinig ko yan kahapon. Ito. Yan. Di ba? Alin ang naiba sa tatlong painting. Oh, alin ang naiba? Di ba? Oh. Ay, strategy ho ni Madriaga yan. Kasama ho sa grand plan ho niya yan na ipakita, i-establish ang sarili niya na close sila ni VP Sara. Nakita mo yon. Yung habang fina-fansign ka niya, yung picture sa likod niya. Ako ang nagbigay niyan. Di ba? Ganun ho yun. Nakita mo yon. Oh. Close kami ni VP Sara. Oh, ganun ho yun. Ang problema, nahuli, kidnapping with matching murder. Palakpakan. Ngayon, nagkalitaw-litaw, yung kinopyang larawan, lumutang yung talagang may gumawa ng larawan. Di ba? Oh. Ang konteksto niyan ganito. Oh. Meron, Pakinggan natin ang konteksto nitong si Raymond Palad. hindi ko palang na-forward.
Sa mga abogado ha, sa mga future lawyer, ayusin nyo buhay nyo. Wag kayong wag kayong sunggab ng sunggab. Okay? Yan si Raymond Palad, notorious yan. Yung sabi notorious pagka yung mga high profile na mabibigat ang kaso, talaga siya humahawak dyan. Ibig sabihin, ang ibig natin sabihin, talagang kagaya nitong si self-confessed drug lord na si Carolina Espinosa. Yan ang abogado niya. Attorney Raymond Palad. Ito namang kidnapping with matching murder. Attorney Raymond Palad. Yan ang ano mo. He is your guy, ika nga. Diba? Pagka wala nang gusto kumuha ng ano mo, ng kaso mo, mahirapan ka maghanap ng abogado. If the price is right. Di ba, attorney? Siyempre, wala kang mabayad. Pro bono. O wala pa ka natin. O bono pala eh. Di ko alam. Joke lang, di ko alam. Baka sabihin nitong si Attorney Palad. Pinagkakala ko na pro bono siya, hindi pala. Baka ang yaman niya si ano? Ang yaman niya si Madriaga, magpo-pro bono ka? Meron nga bank account si papakita, magpo-pro bono ka? Ikaw naman. Attorney Raymond Palad naman. Ano pa, nag-aral ka, nag-bar ka, tapos ipo-pro bono mo yung kidnapping with murder? Percent, no? Meron talaga siyang mga painting na ganon. 99% similar to that. Ang pinagkaiba lang yung parang ponytail, yung buhok ng babae sa likod. Because meron talagang isang taga Laguna na scholar niya na nag-drawing ng ganong painting. We have pictures of that. Kaya meron kami yung photo, mamaya i-share ko sa after mag-usap na. Sige nga. Tapos meron yung similar photo sa ganon. Tapos yung babae na nagdo-drawing doon sa Laguna, may hawak siya. I-share mo pa? Hindi na. Ayan na, ako na mismo ipapakita ko na. Ito yung scholar niya. O, yan, scholar niya yan. Scholar niya. Hawak niya yung dinrawing ng scholar niya. O, maya-maya, ito na ho. Hindi kasi pwedeng ano yan, sasabihin na magkapares tayo ng ideya. Anak ng tokwa. Yung bilog sa ulo, yung pattern sa anong tawag dito? Sa kanyang palda, sa damit. Anak ng isang, yun na yun, hindi, pangungopia na ho yun. Bawal ho yan. Copyrighted na ho yan. Pagka ano, kung pwedeng mag-ano ng copyright yung ano na yan, yung may-ari niyan. Bawal ho yan. Tama ba copyright pagka ganyan? Ano ba tawag pagka picture-picture? Alam ko kasi sa digital eh. Ano ba yan? Copyright. Ano ba tawag dyan? Comment nyo sa baba kung alam nyo. Pero bawal ho yan, bawal hong manggaya, bawal ng ganyan. Kasi yan, likha ho yan ng utak. Ngayon yan, exclusive doon sa gumawa. Yung karapatan doon nung gumawa. Halimbawa, kanta. Ngayon, kung gusto mong gayahin yung kanta, baguhin mo yung ganito, parang gagawan mo ng kung ano-ano. Kailangan mo pa magpaalam doon sa original artist o kaya original author ng kung ano man ang gusto mong pakialaman doon sa kanyang original na gawa. Pero yung kukunin mo yung original na larawan tapos gagawin mo na medyo light yung shade ng orange, yung pattern sa baba wala kang papalitan, yung postura ng katawan yun na yun pa rin, yung buhok lang pinalitan mo. Pangungopia ho yan. Hindi lang yung taga Davao ang may monopoly ng painting na yon. Hindi monopoly. Siya ang original. Attorney, alam niyo yung ibig ko sabihin. So example, binigyan kita Jerry ng painting na ganon. Tapos dapat nag-zoom tayo, naka-display sa likod mo. So sabihin ko, Jerry, yan yung painting na binigay ko sa'yo. Then pwede mo sabihin, hindi, binili ko to sa ibang mall. Diba? So, pero, attorney, yun kung ano yan, kung halimbawa picture ni Spider-Man nasa likod. Ito, one of one ito, attorney. Ano ba naman yan? Abogado ka pa naman. Kung picture ni Spider-Man nasa likod mo, binigyan mo akong picture ni Spider-Man. Ano yun? Mass printed yun. Mass produce yun. Ito one of one to. Binigay ito kay VP Sara. Kaya pagka nagkaroon ng kamukhang larawan na yan, kasi si VP Sara yan ibig sabihin, kinopya. Attorney naman, bala ka dyan. Hindi parehas ang binigay ko sa'yo. Maring yun na nangyari. So, hindi maaari, attorney. Hindi maaari.
Malabong mangyari yun. One of one nga eh. Yung artist, gumawa siya ng likang sining na kung saan kung paano niya nakikita si VP Sara. 'Di ba? Yung utak niya na yun, hindi naman pwedeng maging utak nitong si Scholar. Okay? Hindi pwede. Hindi pwede. Yung background blue din, ganon. Ikaw naman na to. Yung damit, yung shade lang ang nabago. Ito medyo matte siya. Ito parang naging matinggad yung pagka-green niya. Sa kanyang pang ibaba, wala mang binago. Tapos sasabihin, coincidence? No. Nagkataon lang. Urur. Meron kaming photo na talagang hawak ni Ramil yung similar painting. Wala namang nagdidebunk nun. Ang sinasabi natin dito, sa sobrang con artist nitong si Ramil Madriaga, kaya niyang umabot doon sa punto na pati yung mga posibleng magamit para ma-establish yung credibility at ma-establish na siya ay malapit sa mga Duterte, gagawin ho. Nitong Madriaga, sinungaling nga. And yung painting na ganon yung itsura ng Kasama tama. yung gumagawa. Yung Philippine Kumbachero, hindi ko na kayo hindi ko na kayo papahirapan. Ako na maglalabas niyan kasi pahirapan pa kayo yan. Hintayin nyo pa yung post ng Raymond Palad na yan. Raymond Mariam Palad na. Tatagalin pa niya. Ako na ayan, dinabas ko na. Sige. Ganito na lang ha. Tanungin ko kayo mga kababayan. Ito kasi hindi ito artista. Hindi ho ito comics, hindi ho ito pelikula. Okay? Yang larawan na yan, hindi yan si Iron Man, hindi yan si Einstein, hindi yan, di ba, international personality na kung saan pagka nag-imprenta, sandamo ka lang ginagawang kopya. Yan ho ay ginawa exclusive kay VP Sara. Dahil nga bida-bida yung sinungaling na Madriaga na yan, para mapakita niya na solid ako sa mga Duterte. Lapit ako bro, lapit close. Ganyan kami ni Sara bro. Kita mo to, ito. Larawan na yan. Ito hawak ko yan oh. Siyempre sa unang tingin di mo makikita. Aba bro. Dinisplay pa talaga niya sa sa opisina niya yung binigay mo. Aba magaling ka ha. Magkano ba kailangan mo? Nakamanto ko, pinagkakitaan pala yung isip. Yan. niya na nasuot, yung kulay na green, yung pambaba na yellow, yung background na yellow, meron kaming parehong-pareho. Sabi nitong sabi nitong si Tanya Gaisano Lee, anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Siya daw po ang nagregalo nun kay VP Sara noong 2021. Actually, we never claimed na about the name nung babae na yon. Hindi, ang sinasabi ng kliyente mo kidnapper na may kinakaharap na kasong kidnapping, okay? May kinakaharap na kasong kidnapping, bura. Sabi ng sabi ng kliyente mo na mayroong kinakaharap na kasong kidnapping, yung larawan na nakikita nyo sa likod ni VP Sara, binigay ko yun. Yun! Ang sinabi niya sa Injustice Committee. Ngayon, hindi nyo na kiniklaim. Palakpakan natin ang abogado ni Ramil Madriaga. Nag-claim na is wala, mahinang klase to. Hindi to makakapasok sa law firm nito si Atty. Panelo. Hindi makakapasok ito sa law firm nito si Atty. Vic Rodriguez. Hindi pwede to. Wala mang pwede tumambay ito sa bilibid. Pwede siya doon. Pero yung mga mga bigating law firm kukunin to, naku, parang malabo. Scholar siya. Sinabi ni Ramil, yan painting na yan, regalo ko sa inyo, yung gawa ng scholar ko. Which is true. Kasi may scholar siya na nagpipainting ng ganong design. Ang sabi ni Ramil, dalawa yan. Nagpipainting ng ganong design. Urur. Huwag mo kami lokohin dito, attorney ha. Con artist yung bata mo. Bistado na siya. Sinungaling na, manluloko pa. Attorney, dalawa yan ganyang pinagawa ko
sa scholar ko. Yung isa, kinuha ng BPSG, tapos yung isa, nasa bahay ko sa Laguna. So when he saw yung painting na yon na 99% similar, sagot niya, yan ako nagregalo niyan kay BP Sara. Ayun na nga. Oh, ikaw na mismo nagsabi. Yun talaga ini-aim niya. Nakita niya yung larawan na yon, napicturean siguro niya, napakomisyon siya, gawin mo to, gayahin mo to, pero hindi gayang-gaya. Gayahin mo to. Ngayon, lahat ng makakakita nun, dahil hawak mo yon, sasabihin itong si Ramil Madriaga, siya nagbigay kay BP Sara. Bistado ang modus ng sinungaling na si Ramil Madriaga. Palakpakan doon tayo mga kababayan. Hindi galing akin. Umamin itong si Atty. Palad. Ganun ho yun. Ngayon, kung talagang i-authenticate yung painting ngayon sa likod, edi wow, sa'yo nga yan, kasi similar nung niregalo ko. Pero, una mo, iba parang ganito, di ba? Maring Natatawa na lang si Kato niya. Anong ay wow? Sinungaling yung bata mo. naka-display sa likod mo, genuine. Yung naregalo ko sa'yo, imitation. Kung pwede sabihin na akala ko yan yun kasi Pareho eh. Hindi pwede yun. Con artist yung bata mo, sinungaling, manluloko, budol-budol. Yun ang kliyente mo, sir. Sa tanggapin nyo man at hindi, manluloko yung kliyente nyo. Malamang sa malamang, ito ano ko lang teorya ko lang hindi to kay Ramil. Halimbawa ako ay isang con artist, isa akong nangingnap. Hindi si Ramil Madriaga. Para ika nga talagang mas marami pa ako mahututan. Kita mo yan. Ito brad Ito meron siyang fina-fan sign ako. Happy birthday Sir Ram. 'Di ba? Kita mo yung sa likod niya. Ako yan. Ako bigay sa kanya yan. Pegi pera. Di ko sinasabi nangingi siya ng pera. Con artist nga Di ba kaya nakakulong nga yung mga pangingi ng pera mababang kaso lang yun. Kidnapping ho ang kaso niya. Sinungaling Di ba? Itong abogado niya, bistado na, pinagtatagol. Huwag ka na lumusot, Brad. Tiklo na kayo. Pwede naman ganun. Yes. Okay. Pwede ganun. Dahil dyan, panoorin ho natin ang kabuuan ng interview na yan dito kay Atty. Raymond Palad. Si Atty. Raymond Palad po ang legal counsel ngayon ni Ramil Madriaga. Ayan. Atty. Raymond Palad, magandang morning! Sila Magandang Jerry at si morning. Katunying po ito. Good morning, Jerry, Katunying, sa mga nakikinig sa inyo. Attorney, matanong lang namin, talaga bang pinipili niyong maging kliyente yung laging humaharap sa Senado, Aray ko. sa House hearing? Bakit ba natitsempo naman na lagi na lang? Di ba? Naalala namin dati ang kliyente niyo si Katrina Halili. Yan. Di ba? Itong nakaraan din, ewan ko, meron pa ba ibang artista nitong dati? Kasi yung artistang Wala. Sa Senado. Sa Senado, si Kerwin Espinosa, di ba? Oo nga pala. Tama ko. Parang Natsetsempo lang. At ito ngayon, Natsetsempo lang kayo naman. Masyado naman kayong Natsetsempo lang. Hindi naman kayo talaga. ay si Ramil Madriaga. paano niyo ba naging kliyente to si Ayan, Ramil sige. Madriaga? Ano kasi yan alam mo yung mga by referral. Sa Annex 2 yan, marami ho akong kliyente dyan. Kasi dyan yung mga high profile inmates. Dyan din na detinis si Kerwin Espinosa. Sa Bikutan, no? Sa Bikutan. Sabi ko na Dami nga din mo po dyan sa Annex nakatambay yan sa Annex A. 2. May mga kliyente rin po ako mga Chinese dyan. And alam mo dyan, pag nakakakuha ka ng acquittal sa mga kliyente by word of mouth. Patok ka na. Batak. Yang si Raymond Palad, batak yan. Diyan kayo makipag kahawig ni Trillanes yan. Ganon parang nahahawig-gawigaw ko kay si Trilling dito sa mamanat ko. Yan mamaya may tumatawag na sa iyong kamag-anak, humihingi ng tulong kung pwede mong i-represent. Kasi yung lawyering is more pag marami ka nakukuha ng acquittal, kumakalat yan sa mga nag-uusap yan, mga detainee na kontakin mo yung lawyer ko. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan. May mga nagte-text, nagbabiber. Minsan nga magugulat ka, nakakulong na, nakakapag-message pa sa'yo Wow. Pero attorney, kung maganda yung kwento nyo na yun, pero bakit may mga kilala tayong abogado
na ang daming kliyente, puro talo naman siya lagi. Yung laging bilibid, ay, yung laging bilibid yung... Hindi na namin babanggitin ng Hindi na pangalan. namin babanggitin ng pangalan, ha? Babasa ko yan, kahit tayo naman, kahit pa paano na-acquit natin yung mga kliyente. O hindi naman baka yung kaso hindi kinakalaban yung gobyerno. Baka hindi si Marcos Jr. ang ano niyan, ang kalaban. Pero kung kalaban si Marcos Jr., 'di ba? Kung ang binabangga yung mga kawatan sa pamahalaan, kahit anong husay mo, Brad, hindi mo ma-acquit yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kilala ko rin ang tinutukoy nito mga to. Natin tahimik lang. Tahimik lang. Mga high profile na self-compressed drug lord at 2 beses na nahuli sa magkapares na kasong kidnapping ang kliyente niya ang si Attorney Raymond Palad. Palakpakan natin. Siyempre, palakpakan niya. Sa bagay. Hindi. So, may nag-refer sa inyo kay... Taga-Oblo din. Taga-Oblo rin. Normally, gano'n na nangyayari. Marami na. Tawag natin yan Pag nag-appear ka dyan, marami ka nahahagip Pag dalaw-dalaw mo. At sabi, attorney, pwede rin ako. Mahal ka ba, attorney? Pagkatapos ni Kerwin, no? Nagsalita siya Attorney, pwede rin ako. Ganon ba yun? Ato Jing. Mahal ka bang Mahal manili? niya ako. Attorney, Tawag yan privilege communication. sasabihin na talaga, tatanong talaga namin kung magkano ang acceptance nyo privilege communication naman. Okay. Doon sa mga unang pagkakataon na nakausap nyo si Madriaga, anong naging assessment nyo kaagad, attorney? Yung mga first 2 meetings, medyo mababaw pa yon. Yung mga kwento niya, we have to check outside. Every time may babanggitin siyang pangalan, meron din naman tayong mga kaibigan, matagal na tayo sa practice. So we have to check yung mga sinasabi niya, yung pinuntahan niya, yung mga nakilala niyang tao. Tinatawagan ko yun. So syempre, after some time, doon mo makukonvince pag nag-uusap kayo harapan, makikita mo tuloy-tuloy Hindi siya nagkakamali sa kwento niya. Every other day, dadalawin mo, hindi nagbabago yung kwento So, pag may papagawa akong salaysay sa kanya, sige nga, sulat mo nga. Ganun. Baka nagpa-practice kayo. Hindi naman kayo nagpa-practice. Kaya kung nagpa-practice talaga kayo, every time na mag-aano kayo, talagang kuwang-kuwa yan. Kita ko pa nga pagpapakita akong larawan sa'yo, Attorney Palad hawak niya ang script. Ito. Asan na ba tong sinungaling na to? Asan na yung sinungaling na Madriaga? Sinungaling to Kala siguro to Madriaga na to, makakatagos to. Ayun. Ano yan? Paano magbabago? Anak ng toko sasalang na lang, nagpa-practice pa. Diba? Paano magbabago? Paano hindi magiging consistent? Isasalang na lang siya, nagpa-practice pa. Anak ng toko kung merong exam, ibibigay na lang yung test paper, nagre-review ka pa. Paano ka? Diba? Paano? Ibibigay na lang yung test paper, hawak-hawak mo pa yung reviewer mo. Paano? Consistent daw. Okay. Sige. Ang nagiging sistema namin. Kasi alam mo, pag nagsusulat ka, di ba, napaprocess ng mind mo yan. Yes. Kung mapupunan mo kahapon, sumasagot siya sa tanong, hindi siya nagbabasa ng affidavit niya. Ako na nga yung nagsasabi, pag sinabi yung paragraph ganyan, you look at it, basahin mo. Hindi. Sabi niya, hindi. Mas gusto kong sumagot based on recollection talaga. So makita mo. Teka lang, kung based on recollection, bakit siya nagpa-practice dito? Palakpakan natin si Atty. Raymond Palad. Ito naman si Atty. Raymond. Ano na nga kami, umay na ho kami sa mga ganyang klaseng pambobola. Attorney, wala nang bitaw sa amin yan, okay? Tuloy mo. Tama yan yung manner niya, yung demeanor niya when he testified, nakapokus siya. Ganon sa jail. Kaya lang sa jail, ang pinagkaiba, masyadong tahimik, ang hina ng boses. Tapos nahihirapan yung mata niya sa liwanag kasi nga daw sa selda madilim.
So nagkaroon ng adjustment kahapon po. Yung kaya ando tama yan, napansin ko yan attorney habang nanonood ako kahapon. Halimbawa yung isang congressman in your affidavit in paragraph 46 ganon halimbawa you mentioned this ganito iniisip ko titingnan niya yung affidavit at bubuklatin yung sa mga paragraph 46 hindi dire-diretso babasahin ng congressman yung tanong niya sasagutin niya ng diretso without even referring to the copy of that affidavit. Tama po, ako pa nga Kung si Katonying, alam mo naman, wala namang ibang gagawin sa kulungan yan. Magsusunog ng kilay yan, kasama sa estratehiya nila yan para ma-establish na talagang credible ito, hindi na siya tumitingin sa affidavit niya, sa ulado niya lahat. Nag-aral naman si Madriaga, hindi naman bobo yan para hindi niya masaulo yung kanyang affidavit na, di ba? Supplemental nga, talagang pinaghandaan yun. Kahit talaga sa ulado niya yun. Okay? yung nagbabasa baka mamaya kasi iba yung sabihin niya. So every time may magtatanong ng mga congressman, ako pa yung nagbabasa ng paragraph 46. Sabi ko sa kanya, you read it, baka mamaya nagkakaroon na ng maling pagbasa. Hindi, sabi niya, hindi kaya ko itong sagutin. Sa hearing, yun ang pilit na in-establish kahapon kasi nga dininay ni VP Sara, nakilala niya itong si Madriaga. Pero kayo mismo from the beginning na-convince kayo, attorney, na totoong magkakilala si Madriaga at si VP Sara. Aside from dun sa statement niya sa affidavit, dalawang co-accused niya, detainee rin sa Annex 2, kasama niya dun sa EC Pilipinas, nakausap. Kasama din sa kidnapping. Kasama din sa kidnapping case. Nakausap mo. Matindi ka, Brad. Ang dami mo ng kliyente ngayon. Pa-burger ka naman, Brad. Wala pa lang silang affidavit. Sila nagko-confirm yung rally sa Matnog na yung lumabas kahapon na sinasabi yung Sir Ram, inaabot yung bandila. Sir. Pinababa ko yung isang co-accused. Alam mo sabi niya, pagkaabot ng Philippine flag, 30 minutes nag-usap yung dalawa sa isang area. Pinaplano nila yung campaign kung saan probinsyang tutuloy. 30 minutes, sabi ko, gaano kalayo mo kay Sara? Sir, sabi niya, mga 1 or 2 meters lang nakikinig ako. Bakit ka nakikinig doon? Nakikichismis ka? Sir, parang ako na rin yung driver security ni Sir Ram. So, dalawa yung kinausap kong driver na co-detainee. So, itong tawag natin dito, mga living witnesses who can corroborate yung living witnesses na nakakulong na walang mawawala sa kanila at magko-corroborate talaga yan dahil yan ang pinaghahandaan nila. Yan ang kakasangkapanin sila para pabagsakin si VP Sara. Nakakulong yan, Brad. Kahit sabihin mo sila pumatay kay Poncio Pilato, sasabihin ng mga yan. Oo naman, Atty. Palado. Kilala ng dalawa. Mahirap itanggi yun. So yung binanggit ni Congressman Paulo Marcoleta kahapon na walang corroboration, meron pa lang magko-corroborate? Yung Rosendo. Yun. Nakakulong din. Baka kidnapping din ang kaso. Ang sabi no, nag-uusap sila bago matulog, magkakaselda. Brad, basta ang kwento natin, driver kita. Nag-usap kami ni VP Sara almost kalahating oras, 2 oras, nagpaplano kami sa eleksyon. Yun ang kwento mo, Brad, ha? Sige bro, ako na bahala dyan. Tulog na tayo. Bukas na lang. Di ba? Ano magagawin nila doon? Madrid. Pagka na-execute natin ng maayos to, Brad, baka sweldo tayo dito sa kidnapping natin. Kalaban siya ng presidente. Sige Brad, ako nang bahala dyan bukas. Palapakan! Biaga na pinsan niya, security driver. Kasama ho yun sa sa other pick-up and deliveries ng pera. Wow. Tapos yung deliveries naman, yung pick-up delivery ng confidential funds, meron ng isang driver. Natin corroborate that. Kaya lang, pag nakakausap ko sila, ikukwento talaga nila yung totoo. So based on that, kumbinsido kami na yung kwento Ikukwento talaga nila yung kanilang nalalaman, hindi totoo. Attorney naman, abogado ka pa naman. Ikukwento nila ang kanilang nalalaman pero hindi natin alam kung totoo. Kriminal. Ba't ka nakakulong? Meron ka linabag. niya, merong supporting living witnesses who can corroborate that.
Meron ho. Ano ho ba pagkatao ni Madriaga? Bakit siya nadikit o napasok kay VP Sara? Paano siya naging close kay VP Sara? Well, nagsimula yung kanyang work doon sa dating presidente. From 2016 to 2018, maraming pinapatrabaho sa kanya. Nandiyan. Ano ho siya? Ano trabaho niya? Anong expertise niya? Ang sabi niya intelligence operator, counterintelligence, political advisor. Ay, Pulis Alam ba, mo grabe na politiko. yung pulis ba pwede siya? siyang puntahan na Pulis ba siya o militar? hindi nagtapos siya I think political science tapos nag-training daw siya. Ang sabi niya nung panahon nung connected siya kay Goles, ang sabi niya pinadala siya sa 3 bansa to train sa intelligence, counter-intelligence operation. Ba't siya nahuli ng PNP? Anak na toka kung magaling pala siya sa intelligence. Di ba niya alam na tinatrabaho na siya dahil sa mga kaso niya kidnapping? Mahina sa intelligence. Using an assumed name. Roy Logales? Kaya siya, ang pangalan niya sa passport, sabi niya, 3 taon ako 3 bansa ang pinag-training niya sa Middle East. Kaya nung ipinakilala daw siya ni former then Congressman Goles, ang sinasabi sa kanya, number 1 asset ko sa intelligence. Tapos, nakulong to sa Muntinlupa, nalagay sa death row. Imagine pag nakulong ka sa death row, di ba? Ito na yung, kasi dati may death penalty. And then he was given a special assignment about yung American soldier na namatay, si James Rowe ba yun? James And he was si able Colonel to James determine daw yung nakulong. Nandun din siya, no? So, he was able to identify daw yung mga persons responsible. So, naging successful yung kanyang trabaho. So, bumilib si Goles, pinasa siya kay PRRD. Yun ang simula ng pagtatrabaho niya. So parang, kumbaga, nagpakulong siya doon para lang for intelligence Hindi, gathering? Hindi, kaso nakulong siya? talaga siya dahil nasintensyahan siya ng court, death penalty because of the kidnapping nung 1996 ata, 97 na nangyari. So, syempre, kasi sa RTC ganito yan pag na-convict ka ng death penalty, reclusion perpetua, or yung mga ganong crime, Bilibid ka agad. bibigyan ka agad ng order to be transferred sa Muntinlupa. Automatic yun from ordinary jail, let's say sa annex, ka nakakulong or Manila City Jail. The moment convicted ka ng life death penalty, minsan the same day dadalhin ka na sa reception and diagnostic center sa Muntinlupa. But Tapos ngayon, later on dadalhin ka na sa maximum. Ba't ngayon hindi na ba ganon? Hindi ba ganon naman? Ngayon hanggat pending trial pa, yung mga PDLs natin tinatawag, person deprived of liberty, while undergoing trial pa, nandito pa lang sila sa jurisdiction ng BJMP. Ito yung mga Manila City Jail, Quezon City Jail. Pag na-convict ang isang preso, saka pa lang sila i-commit sa Muntinlupa, doon sa whether minimum. Brad, ayaw mo ba tulungan yung 18 Marines? Ay, hindi pwede, kalaban ni Trillanes. Wag yun. Max, medium or maximum. Tatanong lang naman ako, Brad. Hindi. Sa kanya, dinala siya sa maximum, siyempre death row. Hindi, sa mga panahon kung na yun. nakulong to nung 1996, paano nakalaya? Nung nag-testify yung complainant doon sa first kidnapping case, ang sabi ng complainant, si Ramil pa nga ang gumawa ng paraan para ma-identify yung location ng biktima at mahuli yung mga suspect. So, sa ruling doon sa People versus Patano noong 2003, ang portion doon ng ruling, ang sabi ng Supreme Court, the lower court erred in convicting Madriaga, he should be commended rather than condemned. So, ginamit mismo ng Supreme Court yung testimonya ng complainant na hindi involved si Ramil. Kaya nakalaya siya. So, yan ang ginagamit ngayon na sinasabing notorious kidnapper. Pero pag binasa mo yung Supreme Court ruling, dapat nga daw he should be commended dahil sa pagtumulong. So Bakit nakakulong na naman siya sa kidnapping na kaso? Sir, napagkamalan na naman siya, ganun? Malaki problema natin, Brad. sweldo pala siya doon sa kaso na doon siya kinokondemn di ba? Ng kampo ni VP Sara. Oo, na notorious kidnapper. Hindi nila basahin yung Supreme Court ruling. Pinapurihan pa nga siya ng Supreme Court doon sa ruling na yun. Pero ngayon, bakit siya nakakulong? Aray ko. Nagkaroon ng panibagong kidnapping case. It happened, I think, 2022. Nang unang suspect dito. Palakpakan natin ito si Combat Sir. Na-absuelto daw siya noong 1997 dahil
Dahil imbis na ikulong, dapat pasalamatan pa siya. Okay? Kidnapping ang kaso. Tinanong siya ni Kumbachero, o bakit siya nakakulong ngayon? Kidnapping ulit. Palakpakan. Idol ko si attorney. Ito si Rosendo Madriaga lang. Idol ko. And ang nakakatawa dito, during the initial stage ng hearing, ng kidnapping versus Rosendo Madriaga lang, umaattend pa raw siya ng hearing sa loob ng korte, nanonood pa siya. Tapos, habang nag-hearing, yung complainants daw nag-submit ng supplemental affidavit at ang sinabi, nakita niya daw si Camille Madriaga. Yun. Kaya nagkaroon ng preliminary investigation, umabot ng 1 taon. And that time, ang nagpo-prosecute sa kanya si Attorney Roque na Presidential Legal Counsel, spokesperson. Labanan kasi imagine, ang nagsasalita, spokesperson ng presidente. After some time, nag-file ang DOJ ng amended information, in-include na si Ramil and yung mga kasamahan niya sa ISIP. Kaya yung mga kasama niya, security person niya doon sa campaign sa ISIP, sila Richard Babangay, sila Arman, pare-pareho silang nakulong yung magkakasama doon sa ISIP. Nadamay. Pero parehong kidnapping, attorney. Hindi kaya kidnapper talaga yung si Madriaga. Ito naman si Kumbachero. Hindi kaya kidnapper talaga yan. Kasi sa dalawang pagkakataon, nahuli kidnapping. Ngayon, kidnapping naman. Tama naman. Dapat ka tumawa, attorney. Yan. Hinahabol ng kidnapping cases. Oo, saka meron doon kaya isa pa doon kaya siya nadamay doon sa kidnapping case. Si Rosendo Madriaga claimed na tinorture siya. Nagkaroon ng extrajudicial confession and nung maalis siya sa custody ng AKG at malipat sa BJMP, nag-recant siya with the assistance of lawyer doon sa extrajudicial confession. Tapos nag-file ng kaso sa ombudsman versus the police, Attorney Roque, and yung pamilya na nanonood habang tinotorture siya. Pending po sa ombudsman yung Anti-Torture Act violation na yun. Ayan, okay. So yun yung background ni Madriaga. Yung isang binanggit ni Madriaga na patugtog pa doon kahapon, yung birthday greeting ni VP Sara. Ako naman, attorney, para sa akin, it does not prove anything kung bumati man si VP Sara. Maraming ganun. Ako lang ang dami nagpapabati sa akin, hindi ko man kilala Hindi. Sinisira nyo naman trip nitong si Attorney Raymond Palade. Hindi. Yun material evidence na close talaga sila. Di ba, attorney? Palawan natin si Attorney Raymond. Akwit pa nga sa akin yung... at alam nyo naman kami, pag bumati ni Kumbachero, parang kilalang namin. Para lang sumaya yung pinapabati. Bakit kailangan i-presenta pa yon? Actually, tama yun. Pero kung mapupuna mo dun sa supplemental affidavit, hindi naman siya parte ng supplemental affidavit. Kasi alam ko naman yan yung mga politiko, may magpapagreet, shout out. Kayo, nag-greetings kayo, hindi nyo naman kilala. Kaya hindi namin siya, kami on my part, hindi naman namin siya talaga binibigyan ng serious weight yung issue ng birthday. Kasi maraming birthday greeting. Pero yun, pagpapatunay lang sa side namin na magkakilala sila. Pero not that na dependent totally doon sa birthday greeting. On top of the birthday greetings, marami pa. Pag pinagtagpi-tagpi mo, sasabihin mo magkakilala yan. Ano po yung pinakamabigat, yung birthday greeting? yung pinakamatinding pruweba, ebidensya na maipipresenta para sabihin talagang hindi lang sila magkakilala, kundi Very close. Very close at Yan, trusted siya. Yan. Oo. Ano lang yan tawag natin yan additional evidence lang yan. Hindi siya yung lone evidence. Kasi hindi porke nag-birthday, close na kayo. Yung mga lumabas sa hearing kahapon, Brad, makinig ka, huwag ka masyadong natataranta. Ano daw yung mga ebidensya? Ano daw yung mga pruweba na magpapatunay na magkakilala talaga sila ni VP Sara? Kim, ano yan? Ang pagpapatunay, hindi pa namin nailabas dyan yung 2 living testimony namin. Ano po yung, doon sa mga hindi nakasubaybay kahapon, ano po yung pinaka-importanting piece of evidence or testimonya ni Madriaga na magpapakitang sila hindi lang basta magkakilala, kundi close sila ni VP Sara. At trusted siya para pagdalhin ng pera. Ni VP Sara. Well, yung isa ron yung na-play na video footage na kung saan tinatawag na VP Sara na Sir Ram.
And then may mga sumisigaw na supporter na, Kuya Ram, tawag ka ni Mayora. Isipin mo, di ba? Hinahanap mo yung tao. Sabi ko, nasaan ka ba niyan? Hanggat maaari hindi ako lumalabas dyan sa mga coverage na media kasi ang utos na PRRD, silent operator ka. Hinahanap siya, kaya siya lumabas dun sa kotse niya. After noon, nag-meeting pa sila ng 30 minutes. So isa yun na pagpapatunay na hindi lang to ordinaryong voluntary supporter. Kailan pa naging voluntary ang founder ng ISIP, di ba? So isa yun sa mga pagpapakita na magkakilala versus dun sa... So pagka tinawag ako ni BP Sara, Sir PH, Sir PH, Sir PH, close na kami. Pag nakita kami ni BP Sara, papatawag ako. Ma'am, pwedeng sample lang, Sir PH, Sir PH, Sir PH, gano'n. So close na kami. Palakpakan natin ang argumento nitong si Attorney Raymond Palado. Syempre pinapalakpakan kita pagka sobrang tatalino ng mga litanya, punto de vista ang inilalatag mo. Idol kita eh. Plain denial ni BP Sara na hindi ko kakilala yan. Teka muna, yung pala And then isang painting, yung painting na niregalo daw, bakit may nagdi-deny ngayon yung isang Kahapon ang dinig ko is that kakapusin sa oras kaya he was excused. Hindi kami Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video na to sa abogado nitong si abogado nito si Ramil Madriaga na kung saan narinig ng buong sambayan na umamin ho talaga siya na ganun na nga ang nangyari dyan. So Liz, maraming salamat to. Mag-ingat po kayo lahat. Pahalin natin ng Pilipinas. Kayo na humahala dito kay abogado ni Kerwin Espinosa at nitong si Ramil Madriaga. Palakpakan natin.